can sense we are near the enemy. Do you copy, Star-Lord? Star-Lord, do you copy? And here's the toy that we're going to review for today. This is the Epic Hero Series Marvel Guardians of the Galaxy Mantis. And as you can see here, ganitong klaseng packaging niya. Kita na natin agad dyan si Mantis, and sa likod, obligatory product shots niya. At the side, si Mantis, at sa kabilang side, yung buong group. Sa ibabaw, yung buong group ulit, and sa ilalim, words and stuff. Pag na-unbox natin dito si Mantis, may kasama lang tayo dito love letter from Hasbro, and may naka-paper din na dito nakatago yung kanyang pinaka-weapon. Check natin yung details. Dalawa yung weapon niya, magkaiba yung pinaka-beng-beng niya. Check muna natin tong isa. Yan ang itsura niya. Silver din ang buong kulay. But this one is merong scope. Compared dito sa isa, ito is wala ng scope. So ito yung difference ng dalawang beng-beng ni Mantis. As you can see here, nakatali pa si Mantis. So iantay na natin yan. And let's check yung details ni Mantis. Yan ang itsura niya. Sa front, side, and sa likod. Yan, ganda din ng hair niya dyan. Talim. Yan. Yung details ng face niya, okay. Yung antenna niya is soft rubber na. Yung hair niya soft rubber din naman. Pero check natin yung pinaka-articulation niya. Sa head, walang look up and down, pero pwede mong ma-rotate yung hair niya. So, walang hindrance sa hair, which is good. Yung kanyang Creed moment with arms wide open, ganyan. And then, naro-rotate yan 360. Sunod is sa kanyang elbow. Yan ang articulation. Sa kamay, wala na. Sa body, wala na rin. Yung kanyang Van Damme split. Ganyan ang pinaka-split niya. High kick. And yung kanyang back kick, wala na rin. Yung kanyang knee bend, ayan ang kanyang knee bend, which is good ha. Maganda yung knee bend din niya. Itong knees niya, meron din siyang rotation dyan. And then, patry natin sa kanya yung dalawang weapon niya. Hawak natin. Yan na si Mantis. Paghawak niya yung kanyang mga weapon. Ang height ni Mantis is around 4 inches din siya. Hindi na natin sasabing tip no kanyang antenna. And i-compare pa natin siya sa iba pa nating Epic Hero Series, the Guardians of the Galaxy, si Star-Lord, si Groot, ibang figures natin from Hammond Collection, na si Owen Grady, Core Class Optimus Prime, Marvel Legends KO version na si Incredible Hulk, Marvel Legends na si Thor, and our Super Mario Bros na si Bowser. So yan ang ating height comparison. If you're planning to avail this Epic Hero Series na si Mantis, ang price range niya is around 200 pesos up to 800 pesos. Depende na lang again kung saan market kayo makuha ng copy ninyo or kung makaka-avail din kayo ng naka-sale price na. There you have it all guys, na ang ating Marvel Epic Hero Series Guardians of the Galaxy Mantis. Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, maayos naman yung pagkaka-execute nila dito kay Mantis, and ang maganda dyan, magkaiba yung dalawang weapon niya. So it's like parang added feature yun sa pinaka-toy natin. Kahit na medyo kulang yung articulation natin, goods na goods pa rin naman ako kasi pang ipa-partner ko lang talaga yan sa iba pa nating collection ng ating Epic Hero Series na Guardians of the Galaxy.